Ano ang gagawin mo kapag si Jesus na ang nagtanong? Paano kung sa araw ng paghuhukom, si Jesus mismo ang tumingin sa iyong mga mata, at nagtanong ng 3 tanong, na magtatakda ng iyong walang hanggang kapalaran? Paano mo siya sasagutin? Darating ang sandaling ito sa ating lahat. Kaya ngayon, ating pagnilayan ang 3 makapangyarihang tanong, na maaaring itanong sa atin ng Panginoong Hesus sa huling araw. Ang mga tanong na ito ay lampas sa relihiyon. Tumutok ang mga ito sa kalagayan ng ating puso, sa ating relasyon sa Kanya, at kung paano natin isinabuhay ang ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga katotohanan mula sa Biblia, unawain natin ang kahulugan ng mga tanong na ito, upang tayo'y makapaghanda ng may pagtitiwala kapag humarap na tayo sa Kanya. Ito ang unang tanong. Anong ginawa mo sa aking anak? Juan Kapitulo 3 versikulo 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ito ang pinakaimportanteng tanong. Simple sa tunog, ngunit napakalalim at napakabigat. Hindi ito tungkol sa dami ng iyong pagdalo sa simbahan o kabutihang ginawa. Ang tanong ay ito, tunay mo ba siyang tinanggap? Tinanggap mo ba si Jesus bilang iyong tagapagligtas? Isinuko mo ba ang iyong buhay sa Kanya? Naniwala ka ba sa Kanyang pangalan at sumunod sa Kanya ng buong puso? Hindi nito tinatanong kung naging mabuting tao ka, ayon sa pamantayan ng tao, kundi kung naniwala ka sa pamantayan ng Diyos, si Kristo Jesus. Ang iyong walang hanggan ay nakasalalay sa sagot mo rito. Kung tinanggap mo siya, pinanghawakan mo siya, at lumakad ka kasama niya, hindi ka hinatulan. Kung tinalikuran mo siya o hindi mo siya pinansin, nahatulan ka na. Tanong para sa iyo, tinanggap mo na ba si Jesus hindi lang sa isip, kundi sa iyong buong puso at pamumuhay? Natuto ka bang magmahal? Mateo Kapitulo 22 versikulo 37 hanggang 39, ibigan mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa araw ng paghuhukom, hindi ka tatanungin ni Jesus kung gaano ka kayaman, kasikat, o katagumpay. Tatanungin ka niya, paano ka nagmahal? Minahal mo ba ang Diyos higit sa lahat? Minahal mo ba ang iyong kapwa kahit mahirap? Pinatawad mo ba? Nagmahal ka ba ng walang kapalit? Ang tunay na pagmamahal ay pruweba ng pusong binago ng Diyos. Kung wala ang pag-ibig, kahit gaano pa karami ang ating gawaing panrelihiyon, lahat ng iyon ay walang kabuluhan. Unang Korinto Kapitulo 13 versikulo 1 hanggang 3. Pagnilayan mo ito, Diyos ba ang una sa iyong puso? Nakikita ba sa iyong kilos at salita ang pagmamahal sa iba? Ano ang ginawa mo sa mga ipinagkatiwala ko sa iyo? Mateo Kapitulo 25 versikulo 14 hanggang 30 ang talinghaga ng mga talento. Bawat isa sa atin ay binigyan ni Jesus ng mga kaloob, oras, talento, kayamanan, oportunidad. Sa huling araw, tatanungin niya, ano ang ginawa mo sa mga ibinigay ko sa iyo? Ginamit mo ba ang iyong buhay upang luwalhatiin siya? Ginamit mo ba ang iyong mga talento upang paglingkuran siya at tumulong sa iba? O ibinaon mo ito sa takot, katamaran, at pagkamakasarili? Hindi inaasahan ng Diyos na maging perpekto tayo, pero inaasahan niya ang katapatan. Kahit maliit na pagsunod ay mahalaga sa kanyang paningin. Ginagamit mo ba ang iyong buhay sa layunin ng Diyos, o nasasayang lang? Pangwakas na pagninilay. Ang araw ng paghuhukom ay hindi para takutin tayo, kundi para hamanin tayo na suriin ang ating sarili. Ang 3 tanong na ito ay hindi lang para sa hinaharap. Ito'y nagtuturo kung paano tayo dapat mabuhay ngayon. Tunay ko bang tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Ang buhay ko ba ay puno ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa? Ginagamit ko ba ang lahat ng meron ako upang maparangalan siya? Mabuhay tayo sa paraang, kapag tiningnan tayo ni Jesus. Sa mata sa dakilang araw na iyon, kaya nating sumagot ng may pagtitiwala, kapayapaan, at kagalakan, dahil alam nating isinabuhay natin ang ating pananampalataya. Anong gagawin mo sa aking anak? Sa unang tingin, tila madali lamang sagutin ang tanong na ito. Sapagkat marami sa atin ang nag-aangking Kristiyano, dumadalo sa simbahan, nagbabasa ng Biblia, at nagsisilbi pa sa mga ministeryo. Ngunit hindi ito ang tunay na pinupanto ni Jesus.
Hindi niya tinatanong kung gaano tayo karunong sa relihiyon o kung gaano karami ang mabubuting gawa natin. Ang tanong niya ay mas personal at mas malalim. Ano ang relasyon mo sa akin? Sa Juan Kapitulo 3 versikulo 18, sinabi ni Jesus ang mismong diwa ng tanong na ito. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ipinapakita ng talatang ito na ang kaligtasan ay nakasalalay sa isang mahalagang bagay, pananampalataya kay Hesukristo bilang anak ng Diyos na naparito sa mundo, namatay para sa ating mga kasalanan, at muling nabuhay. Hindi ito tungkol sa dami ng kabutihang nagawa natin, o sa tagal ng ating pagiging Kristiyano. Ito ay tungkol sa ano ang ginawa natin sa kaloob na biyaya ng Diyos. Isipin mo ito. Kung ang Diyos ay haharap sa iyo ngayon at magtatanong, anong ginawa mo sa aking anak? Ano ang magiging sagot mo? Sasagot ka ba ng, mabait naman ako, Panginoon. Namuhay akong moral. O sasabihin mo ba, tapat akong nagsimba, pero hindi ko kailanman tunay na tinanggap siya bilang aking tagapagligtas. Sorry po Panginoon, hindi pa ba sapat yun? Ang sagot ay hindi yun sapat. Ang nais talagang marinig ni Jesus ay ang tapat at payak na tugon ng isang pusong tumanggap sa kanyang sakripisyo. Hindi perpektong buhay ang hinahanap niya, kundi isang buhay na sumuko, naniwala, at nagtiwala sa kanya. Ito ang payak na katotohanan ng pusong tumanggap sa kanyang sakripisyo. Sa Biblia, makikita natin ang maraming halimbawa ng mga taong nakarinig at nakakaalam tungkol kay Jesus, ngunit hindi talaga siya tinanggap sa kanilang puso. Marami sa mga pinuno ng relihiyon noong panahon ni Jesus ang kabilang sa mga ito. Kahit na alam nila ang mga kasulatan at naiintindihan ang mga propesiya, nabigo silang kilalanin ang tagapagligtas na nasa harapan na nila. Bakit? Binasag ng kayabangan ng kanilang mga mata. Sa kanilang puso, hindi nila tinanggap ang makapangyarihang kaloob ng kaligtasan na hatid ni Kristo. Ito ang panganib na babala ni Jesus sa atin. Hindi sapat na may alam tayo tungkol sa kanya. Dapat natin siyang makilala, ng personal. Kaya kapag tinanong niya, anong ginawa mo sa aking anak? Hindi ito tungkol sa dami ng sermon na napakinggan natin, dami ng kabanata sa Biblia na nabasa, o laki ng naibigay natin sa kawang gawa. Ang tanong ay, ano ang tugon ng puso mo sa kanyang sakripisyo? Ang mahalagang tanong ay ito. Tinanggap mo ba siya bilang iyong tagapagligtas? Kinilala mo ba siya bilang anak ng Diyos na dumating upang magbigay ng kapatawaran, paglilinis, at buhay na walang hanggan? Juan Kapitulo 1 versikulo 12, ngunit ang lahat ng tumanggap sa kanya, na sumampalataya sa kanyang pangalan, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang pagtanggap kay Jesus ay ang pundasyon ng pagiging anak ng Diyos. Hindi ito tungkol sa pagsisikap na maging mabuting tao, o pagkamit ng pabor ng Diyos sa pamamagitan ng sarili nating gawa. Ito ay pag-amin na tayo'y makasalanan na nangangailangan ng biyaya, at pagtanggap sa libreng kaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Pero, paano kung hindi tama ang sagot natin sa tanong na ito? Paano kung ang sagot natin ay, sinikap ko namang maging mabuti? Sasagutin tayo ng Diyos, ngunit ano ang ginawa mo sa aking anak? Hindi natin kayang makuha ang kaligtasan. Hindi sapat ang sariling kabutihan o kabanalan, sapagkat palagi itong kulang sa harap ng perpektong pamantayan ng Diyos. Si Jesus lamang, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, ang tanging tulay sa pagitan ng ating kasalanan at kabanalan ng Diyos. Isaalang-alang natin ang kwento ng magnanakaw sa krus, na kasama ni Jesus. Habang nakapako sa tabi ni Jesus, sa kanyang huling sandali, kinilala niya si Jesus bilang Panginoon at sinabi, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay pumasok sa iyong kaharian. At sa habag ni Kristo, sinabi niya, Lucas Kapitulo 23 versikulo 43, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Hindi niya kailangang magsimba, maglingkod, o gumawa ng mabuti, sapagkat sa huling sandali ng kanyang buhay, tumanggap siya ng biyaya. At sapat iyon para sa kaligtasan. Kaya tanungin mo ang iyong sarili ngayon. Tinanggap mo na ba si Jesus hindi lamang sa isipan, kundi sa puso?
May relasyon ka ba sa Kanya, hindi lang relihiyon? Ngayon ang panahon ng pagtugon. Hindi bukas, hindi sa huling sandali, kundi ngayon na. Ang pangalawang tanong, anong ginawa mo sa mga maliliit? Ang tanong na ito ay dumidiretso sa puso ng ating pananampalataya, at inihahayag kung paano natin isinabubuhay ang utos ni Jesus na ibigin ang kapwa. Pero sino ba ang tinutukoy ni Jesus na mga maliliit? Hindi lamang siya tumutukoy sa mga bata, bagamat sila'y bahagi nito. Ang maliliit ay sumasaklaw sa lahat ng marurupok, na isantabi, at nangangailangan. Sila ang mga may sakit, ang mga mahihirap, ang mga bilanggo, ang mga inaapi, at maging ang mga espiritual na nawawala at naghihirap. Sinabi ni Jesus, anumang ginawa ninyo sa isa sa mga kapatid kong ito na pinakahamak, ay siya ring ginawa ninyo sa akin. Mateo Kapitulo 25 versikulo 40. Kapag tayo'y nagpakain sa nagugutom, nag-alaga sa may sakit, dumalaw sa nakakulong, direkta nating pinaglilingkuran si Jesus. Hindi lang ito basta gawaing kawang gawa, ito ay gawa ng pag-ibig at pagsunod sa utos ni Kristo. Si Jesus ay labis na nakikibahagi sa mga naghihirap at walang boses, kaya't ang ating pakikitungo sa kanila ay isang salamin ng ating pakikitungo sa Kanya. Sa buong ministeryo ni Jesus, nakita natin ito. Nakihalubilo siya sa mga itinakwil ng lipunan. Pinagaling niya ang mga may sakit. Inabot niya ang mga makasalanan ng biyaya at awa. Hindi lamang siya nagturo ng pag-ibig mula sa malayo, isinabuhay niya ito. Lumapit siya sa mga taong iniiwasan ng karamihan. Aral para sa ating panahon. Tinatawag tayo ni Jesus na higit pa sa pagbibigay kapag may sobra tayo, o pagtulong sa mga taong makakabalik ng pabor. Tinatawag niya tayong maglingkod kahit walang kapalit. Gaya ng ginawa niya, sa talinghaga ng mga tupa at mga kambing, ipininta ni Jesus ang isang malinaw na larawan ng kung paano tatanungin ang tanong na ito sa araw ng paghuhukom. Ang mga tupa ay pinuri, sapagkat pinaglingkuran nila ang maliliit. Nakakita sila ng mukha ni Kristo sa mga aba, at tumugon sila ng may pag-ibig at aksyon. Sila'y pinagpala at pumasok sa kahariang inihanda para sa kanila. Ang mga kambing ay itinakwil. Bakit? Dahil hindi nila inaruga ang iba, hindi nila pinansin si Kristo sa anyo ng mga nangangailangan. At sila'y itinaboy. Ang hatol ay nakasalalay sa pag-ibig na isinabuhay. Ipinapakita ni Jesus na ang walang hanggang kapalaran natin ay huhubogin ng paano natin isinabuhay ang ating pag-ibig sa kapwa. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nasusukat sa pananalita o sa panlabas na relihiyon, kundi sa mapagpakumbabang paglilingkod sa mga maliliit na walang ibang inaasahan kundi ang awa ng Diyos sa pamamagitan natin. Tanong para sa atin ngayon, nakikita ba natin si Jesus sa mga taong madaling hindi pansinin? Kumilos ba tayo ng may pag-ibig, o lumampas lang tayo? Sa araw ng paghuhukom, ang mga gawa ng pag-ibig na ginawa natin para sa pinakamaliit sa mga kapatid ni Jesus ay magiging patotoo ng ating pananampalataya. At ang ating sagot sa tanong na ito, ano ang ginawa mo sa aking mga maliliit? Ay magpapakita kung talaga nga bang namuhay tayong tulad ni Kristo. Hinuhubog ng pag-ibig sa kapwa. Ang ating walang hanggang kapalaran ay hinuhubog hindi lamang sa laki ng ating paglilingkod, kundi kung paano natin araw-araw isinabubuhay ang ating pag-ibig sa kapwa. Hindi ito nakabatay sa malalaking gawa o proyektong mapapansin. Ito ay nasusukat sa maliliit na kilos na nagsisiwalat ng ating puso. Paano natin tinatrato ang mga taong walang kakayahang gumanti, magpasalamat, o magbalik ng pabor? Doon nahahayag kung anong klaseng pag-ibig ang nasa atin. Madaling mahalin ang mga taong kagaya natin, iyong mababait, kaibigan natin, o may maibabalik sa atin. Ngunit ang hinihingi ni Jesus ay mas malalim. Mahalin natin ang mga nakalimutan ng mundo. Ang mga wasak ang puso, ang nag-iisa, ang inaapi. Tinatawag tayo ni Jesus na paglingkuran sila, tingnan sila sa pamamagitan ng kanyang mga mata, at itrato sila sa pagmamahal na ipinakita niya mismo. Kumusta ka sa pagturing sa mga maliliit? Isipin mo ang mga tao sa paligid mo ngayon. Sino ang mga naisantabi? Sino ang nangangailangan ng pag-unawa at kalinga? Sino ang hindi pinapansin ng iba, ngunit nakita mo sa katahimikan ng iyong puso? Inabot mo ba sila? O pinili mong umiwas at tumalikod?
Nagbigay ka ba ng habag, o lumampas ka lang? Ang tanong ni Jesus ay hindi lamang isang simpleng tanong. Ito'y hamon sa ating konsensya. Minahal mo ba ang kapwa tulad ng pagmamahal ko sa iyo? Sa mundo ng kanya-kanyang buhay. Sa mundong puno ng abala, tunggalian, at pansariling layunin, madaling malimutan ang iba. Mas pinagtutuunan natin ang ating mga plano, kagustuhan, at pangarap. Ngunit sa gitna nito, may paanyaya si Kristo. Ngunit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, na sumampalataya sa Kanyang pangalan, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Juan Kapitulo 1 Versikulo 12. Ang totoong anak ng Diyos ay hindi lamang tumanggap ng kaligtasan, isinabuhay niya ito sa Kanyang pakikitungo sa iba. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili. Minamahal ko ba ang mga hindi nakakabalik ng pabor? May malasakit ba ako sa mga hindi kayang magpasalamat? Nakikita ko ba si Jesus sa mga inaapi, sa mga nasasaktan, sa mga tahimik na naghihirap? Ang ating maliliit na hakbang ng pag-ibig araw-araw ay maaaring maging malaking patutuo sa ating pananampalataya. At sa araw ng paghuhukom, maririnig mo kaya ang mga salitang, "Ano man ang ginawa mo sa pinakahamak sa mga ito, ay ginawa mo rin sa akin." 3. Ang pangatlong tanong, nasaan ang mga bunga na dapat ay namunga ka? Ang ikatlo at huling tanong na maaaring itanong sa atin ni Jesus sa araw ng paghuhukom ay tumutusok sa mismong puso ng ating pananampalataya at pamumuhay. Nasaan ang mga bunga na dapat ay namunga ka? Hindi lamang ito tungkol sa mga gawaing nagawa natin, kundi tungkol sa pagbabagong inaasahan ni Jesus na makita sa ating buhay bilang resulta ng Kanyang pagkilos sa atin. Sa Ebanghelyo ni Juan, tinuruan tayo ni Jesus sa isang malalim na larawan. Ako ang tunay na puno ng ubas, at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ay namumunga ng sagana. Sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Juan Kapitulo 15 Versikulo 5. Napakamakapangyarihan ng salitang ito, sapagkat ipinapakita nito na ang pruweba ng ating relasyon kay Jesus ay makikita sa mga bunga ng ating buhay. Ano ang mga bunga na ito? Ang bunga ay hindi lamang mabubuting gawa na mukhang makatuwiran sa panlabas. Ito ay mga nakikitang palatandaan ng pagbabago sa puso, isang pagbabago na nangyari dahil sa ating malalim at tunay na kaugnayan kay Kristo. Ito ang mga bunga na binabanggit ni Pablo bilang bunga ng Espiritu. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Galatia Kapitulo 5 Versikulo 22 hanggang 23. Kung tayo ay tunay na nakaugat kay Jesus, ang mga katangiang ito ay natural na lilitaw sa ating buhay, hindi dahil sa ating pagsisikap, kundi dahil ang Kanyang Espiritu ang kumikilos sa atin. Ang tanong ni Jesus, nasaan ang bunga ng pag-ibig? Nasaan ang kagalakang dapat ay naging lakas mo kahit sa panahon ng pagsubok? Nasaan ang kapayapaan na dapat ay nanatili sa puso mo kahit sa gitna ng kaguluhan? Hindi niya hahanapin ang perpeksyon, kundi ang patunay, ang mga senyales na hindi lang tayo naniwala sa salita, kundi namuhay tayo bilang mga tunay na anak ng Diyos. Ang buhay na walang bunga. Kapag ang isang sanga ay hindi namumunga, ano ang sabi ni Jesus? Ang sangang hindi namumunga ay pinuputol at inaalis. Juan Kapitulo 15 Versikulo 2. Ito'y seryoso. Ang pananampalatayang walang bunga ay patay. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay laging nagbubunga ng pagbabago, kabutihan, at kabanalan. Pagninilay para sa araw na ito. Ngayong sandali, tumingin ka sa sarili mong puso. May bunga ba ang iyong buhay? Ang iyong mga salita ba ay nagpapakita ng kabutihan? Ang iyong ugali ba ay mapayapa at may pag-ibig? Ang iyong kilos ba ay may kabaitan at katapatan, kahit walang nakakakita? Hindi natin ito kayang gawin sa sarili nating lakas. Ngunit sa pananatili kay Jesus, sa araw-araw na pakikinig sa Kanyang tinig, at sa pagtalima sa Kanyang kalooban, ang Espiritu ng Diyos ay magbubunga sa atin. Sa araw ng paghuhukom, kapag tumingin si Jesus sa iyo at magtanong, nasaan ang mga bungang dapat ay naipamunga mo? Kaya mo bang sagutin? Ang mga tanong na ito ay hindi lamang pampag-isip o panandaliang retorika.
Ito'y totoong hamon, na tumatawag sa atin na lumalim ang pagsusuri sa sarili at tanungin. May bunga ba ang buhay ko? Hindi lang ito tungkol sa personal na kabanalan. Ito rin ay tungkol sa ating buhay bilang mga saksi ni Kristo. Sapagkat sinabi ni Jesus, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilalang." Marcos Kapitulo 16 versikulo 15. Kaya kapag tinanong niya, "Nasaan ang mga bunga?" Tila sinasabi rin niya, "Ilang buhay ang naabot ng iyong patutuo. Ilang tao ang lumapit sa akin dahil sa paraan ng pamumuhay mo." Ang ebanghelismo at paggawa ng alagad, mga bunga ng tunay na pananampalataya. Kung tunay nating naranasan at naunawaan ang pag-ibig ni Kristo, natural nating nanaisin na ibahagi ito sa iba. Hindi ito sa pilitan, kundi bunga ng pusong nag-uumapos sa grasya. Sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 16 hanggang 20, malinaw ang turo ni Jesus. Sa pamamagitan ng kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila. Tulad ng isang mabuting punong kahoy na namumunga ng mabuti. Ang isang tunay na mananampalataya ay namumunga ng kabanalan at mabubuting gawa. Babala ni Jesus, maging mapagmatsyag sa mga huwad. Ngunit nagbabala rin si Jesus sa mga panlabas lamang ang anyo ng kabanalan. Tulad ng puno ng igos, na maganda sa paningin. Pero nang lapitan at suriin, wala palang bunga. Tingnan, Mateo Kapitulo 21 versikulo 18 hanggang 19. Ganito rin ang mangyayari sa ilan. Maaaring mukhang Kristiyano sa panlabas, aktibo sa gawain, madalas magdasal, at maraming alam sa Biblia, ngunit hindi makikita sa kanilang pamumuhay ang kapangyarihang bumabago ng Espiritu Santo. Sa araw ng paghuhukom, kapag si Jesus ay nagtanong, "Nasaan ang mga bunga ng iyong pananampalataya?" Hindi niya hinahanap kung ilang sermon ang napakinggan mo, o kung ilang talata ang na-memorize mo, o kung gaano kadalas kang nagsimba. Ang tinitingnan niya ay, nakita ba ang kanyang pag-ibig sa paraan ng pakikitungo mo sa iba? Namuhay ka ba ng may kagalakan kahit sa gitna ng pagsubok? Ipinadama mo ba ang kapayapaang galing sa kanya sa mundo ng kaguluhan? Tapat ka ba sa kanyang panawagan na ibahagi ang pag-ibig niya at gumawa ng mga alagad? Pagninilay para sa ating panahon. Sa isang mundong puno ng ingay, kaguluhan, at pagkalimot sa Diyos, tinatawag tayo ni Jesus na mamunga, hindi para sa ating sariling dangal, kundi para sa kanyang kaluwalhatian. Ako'y pumili sa inyo at inatasan upang kayo'y mamunga, at manatili ang inyong bunga. Juan Kapitulo 15 versikulo 16. Hindi ito tungkol sa pagiging abala, kundi sa pagiging bunga ng tunay na koneksyon kay Kristo. Ngayon ang panahon upang itanong, nasaan ang mga taong naapektuhan ng aking pananampalataya? May bunga ba ang buhay ko na nagpapatutuo na si Jesus ay tunay na nabubuhay sa akin? Namumuhay ba ako sa paraan na nagsasabing, si Kristo ang aking Panginoon? Ang bunga ng kabanalan. Ang tanong na ito ay humahamon din sa atin na pag-isipan ang bunga ng kabanalan sa ating mga buhay. Tinawag tayo ni Jesus na maging bukod tangi para sa Kanya, upang mamuhay sa paraang sumasalamin sa Kanyang kabanalan. Maging banal kayo, sapagkat ako'y banal. Unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 16. Ang kabanalan ay hindi lamang pagsunod sa mga panlabas na tuntunin. Ito ay pamumuhay na nagpapakita ng katangian ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay, sa iniisip natin, sinasabi, at ginagawa. Kaya kapag si Jesus ay magtanong, nasaan ang mga bunga na dapat ay namunga ka? Inaanyayahan niya tayong balikan ang ating buhay at suriin kung tayo ba ay hinayaan nating baguhin niya, upang mamunga ng bunga ng Espiritu at bunga ng kabanalan. Namumuhay ba tayo sa mga katangiang nagbibigay buhay at pag-asa sa iba? Nakikita ba ng iba si Kristo sa ating ugali, pananalita, at asal? Hindi lang para sa nakaraan, kundi para sa ngayon at hinaharap. Ang tanong na ito ay hindi lamang hinggil sa ating nakaraan, kundi tungkol din sa kung ano ang ginagawa natin ngayon, at kung paano tayo mamumuhay sa hinaharap.